Alam nyo ba? Ito sa Alam nyo ba, ituturo namin mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo na, makinig lang kayo. At ituturo namin ng bonggang-bongga sa araw na to. Yan, ito na pagkakataon ng ating mga kababayan para mapakinggan yung ating thumbnails na nakalagay. Nakita nyo ba yung thumbnail namin? Hindi, no? Kasi hindi kayo. Meron ba na kayong thumbnail? Pakita nga natin, i-play nga natin saglit para ito ang ating topic for today. Yung video. Yung video. Yan yung thumbnail. Yan. Hey, pero yung video natin kahapon, yung video natin, sandali lang, isasalang pakikita namin nila sa inyo. Dahil, ano ba yung, alam nyo ba ngayon? Oo. The natural remedies to prevent hair loss and regrow faster. So, panoorin natin. Ito po. Papanoorin nila muna yung ating video na isinut natin. Oo. Yan. Yan. Okay, let's play it, guys. Kamusta ka na? May parlor na tayo. Meron tayong malaking problema. Ano yung problema na yan? Dito sa ulo na ito, Bakit? tignan mo, hindi na maganda yung mga hibla, Katingin? Kasi na. Nako. Bakit may ano ka? Ano Siyempre, tinitignan ko yung Anong tawag dyan? Medida. Medida, Hindi medida yan. Ano to? Hindi. Seryoso ha? May problema na tayo sa buhok niya. May hirap na tayo. Ang mga screwdriver. Maluwag, sandali na, maluwag. Ay, nako. Ito talaga ang kailangan nating ayusin. Kasi sa panahon ngayon, na punong-puno na ng mga chemical at kung ano na. Ayan ang nangyayari sa buhok. Kaya maganda makapagturo tayo sa mga kababayan natin. Kung meron sila mga problema sa buhok nila, nako, may mga nanonood. Nandiyan pala sila! Nandiyan sila. Okay, andito po kami kay Doc Atoy Salon. At welcome kayo. Hindi. Dahil bukas. Yan, bukas. Tayo. Meron kaming ituturo, ha? DCHF presents Alam nyo ba na kung saan? Ito yung mga problema sa mga falling hair. Yan. Yung mga may problema sa buhok. Numinipis na. Yan. Bakit? At ano yung mga pwede nating maituro sa inyo na remedies, natural remedies para mapanatili nating maayos, maganda ang ating crowning glory. Kaya sa ating mga kababayan na may mga problema, malalaman nyo bukas kung ano yung tips na pwede namin maibigay sa inyo. Hindi lang mga pa-south. Pati yung mga pa-north. Yung mga pa-north dyan. At saka yung mga shaggy. Shaggy, ano shaggy? Sa gilid na lang. Ayan. Tsaka yung may mga sakit na HIV. HIV? Hair is vanishing. Kita tayo bukas. Kita tayo bukas, ha? Excited na naman. Bukas, eksaktong alauna, DCHF presents Alam nyo ba? Diyan lang kayo at dito lang kami. Stay healthy. And be happy. And to God be the glory. Balikan natin to. Pare, patuyuin na natin. Blower yan. Blower to pare. Di ba? Ang saya. Diba? Ang saya. Kaya maganda kung nakasubscribe kayo. Kasi yung teaser na yung kahapon yon, preparation for today. So yan po yung ating yung ating topic for today. Kaya huwag niyong kalimutan yung mga nanonood dyan. Subscribe kayo para nanonotify kayo kung ano yung i-discuss natin na mga topic. Yan. Okay, reminder lang din po namin yan para naman maipakalat natin yung ating advokasya. Tama po. Okay. Pare ko, pauwi na pala si Roberto Jose sa March. At syempre, may pasalubong kayong dalawa sa akin. Kami, bali, 11 po kami sa grupo ng Health Forum. Kasi sabi ng mga nasa likod ng camera, puro kayo may pasalubong. Trabaho din kami. De, biro lang. Okay. Sige. Ito na. The natural remedies to prevent hair loss and regrow. Ito na po yun. Okay. Mga kaibigan, araw-araw tayo po ay naliligo. We take a bath every day. Pero alam nyo ba na ang tubig na ipinampapaligo natin ay maaaring isa rin sa mga sanhi o dahilan kung bakit may numinipis at nalalagas na buhok. Akala kasi natin, pag tayo ay madalas nagsashampoo, na kung saan nung araw naman talaga ay wala. Nung madalas tayo nagsashampoo, yung chemical composition nito ay pwedeng makaharm. Di ba? Kaya nagkaroon tayo ng alam nyo ba before na ang paggamit ng shampoo dapat either twice a week lang. Pero hindi kaya ng mga kababaihan yan. Siyempre. Dahil ang gusto nila, shampoo. Shiny.
Pagkatapos ng shampoo, conditioner. Yan. Tama, para pagka gumanon sila, dumaan sa harap. Wow. Hey, your hair smells terrific. Di ba? Commercial yun dati, ha? G. Okay. Pero hindi po. Na ang content ng tubig ay meron din po siyang fluoride. Di ba sa Alam natin na ang fluoride ay napakahusay para sa ating ipin. Pero ang mga tubig na pinampapaligo natin ngayon ay may komposisyon na fluoride na rin. Iyon. So, ipaliwanag natin bakit. Okay, ang fluoride ay maganda para sa ating mga ngipin. Pero maaari palang maging pero. maaari palang maging dahilan ng acne sa balat Oh. at nagbablock ng mga thyroid kapag nangyari ito ay napipigilan ang pagtubo ng bagong buhok. So, ibig sabihin, May connection siya. Hindi siya rekta dahil, kaya pagka naligo ka yung buhok mo, dahil nabasa ng tubig, malalakas. Hindi dahil ang fluoride, pakinggan natin, ay magiging dahilan para magkaroon ng pagbablock sa thyroid. Yung fluoride. At kapag nangyari ito, napipigilan ng pagtubo ng bagong buhok. Bakit? Anong connection yon? Ang thyroid glands natin ay gumagawa ng hormones, natural hormones, para sa tamang paglago ng buhok natin. Kasama yon. Yan yung lalim ng katawan natin, no? Na wala tayong idea. Tama. O sige, Pero tol, hindi lang tubig ang ipinampapaligo mo ang pwedeng maging dahilan para malagas ang buhok. kundi, Pati na rin ang shampoo nyo. Tama. Dahil sa sulfate content nito. kasi merong mga shampoo na may sulfate content. Oo. Na kung saan pwede naman. Pwede, pero pagka, yun nga, yung, anong tawag dito, yung sobrang prolonged Yan, prolonged. usage. Kasi yun yung nagiging sanhi. Ang sulfate, yan ay nakakasira sa protein na meron sa buhok. Yun! Dahil ang buhok natin, pakinggan nyo maigi, 91% nito may protein. O, yan ha. Okay? Ito pa isa na... Na nasisira dahil sa paggamit ng shampoo. Hindi, meron pa akong isa, yung pagpapaligo nga. Karamitan nito, pagka mga shaggy, Shaggy. sa gilid na lang ang buhok. Lalo na yung mga seaman. Seaman. Oo. Bakit? Pag nagsha-shower sila, mainit yung tubig. Okay. Katakitan ng mga seaman, panot. Hindi ho lahat. Ha? Baka may Karamihan. Marami. Kasi mainit yun eh. Okay. Tsaka, So, yun isang tsaka yung dahilan. environment nila, Yes. nasa barko sila. Tama. Yun, isa yun. Okay. Ngayon, unahin natin. Number 1. Marami pang ibang dahilan kung bakit numinipis ang mga buhok. So, pakinggan natin. Ito yung mga reasons kung bakit may mga numinipis na buhok. Okay. Ako medyo manipis na rin ako eh. Pero ito, dyan ako sa number 1. Number 1. Ano yan? Genetics. Yun! Maaari ang nanay at tatay, lolo at lola, ng lolo ng kinananunuan mo nung panahon pa ng Hapon o panahon pa ng Kastila. Ay manipis ang Ay mga buhok. maninipis ang buhok. At ito ay pwedeng, dahil yung genes nila ay nananalayta sa genes din natin. Tama ba? So, yun. Ako, ang tatay ko, manipis ang buhok at saka putiin. Oh. Kaya ako, actually, kung hindi ako nag-organic coloring, puting-puti na to. Hindi niyo ako makikilala. Kamukha ko si Richard Gere. Wow! Yung cambio? Aray ko. Di ba? Buset. Okay. Number 2. Menopausal stage. Hala! Anong kasi ibig sabihin ng nagbabago. menopausal stage? 48 to 52. Yun yung menopausal stage. Okay. Ano ito? Dahil sa pagbaba ng Kanilang estrogen estrogen. ay apektado ang ating buhok kaya ito naglalagas. So once you feel that you have falling hair Wow! in your age na ganyan Yeah. at nararamdaman Kaya nila- mapapansin nila at the age of 48 to 52, at ganun. Parang may sumasama na sa buhok ko pag nagbabrush ako. Because bumabagsak na yung estrogen na nagpapakapit dapat ng buhok sa ating anit. Ayos ba yun? Na-experience May niyo yun? natututunan ba kayo? Na-experience niyo? Na-experience niya? Okay, number Yan. 3. Number 3. May sumagot na experience. Ako, matagal ko na na-experience yan. Hormonal problems. O yan! Ang pagkakaroon ng thyroid imbalance because PCOS or polycystic ovarian syndrome, mataas na testosterone testosterone, or mataas ang cortisol cortisol. ay ilan din sa mga dahilan ng pagnipis. So ng tandaan buhok. natin na ang mga hormones na to ay may kaugnayan para tumibay ang ating buhok. So if there is hormonal problem, definitely magmamanifest din yan bilang
problema sa ating crowning glory. Number 4. Environment. Hoy, bakit Kung nakaka-apekto? sumasailalim sa iba't ibang uri ng chemical treatments, exposed sa heavy metal toxicity, at mites na mas mataas ang tsansa na maglugas ang buhok. Hindi, wala. Sa panahon ngayon, hindi natin maiwasan. Kanya-kanya na yan ang gusto sa buhay. Gusto ko maganda buhok ko. Gusto ko mag-ribbon. Gusto ko ibang kulay ngayon. After 3 months, ibang kulay naman. Wala kaming, hold on. Ano mo yan? Buhok mo yan. Kinukwento lang namin dito na yung chemical composition na ito ay pwedeng magdulot ng paghina ng ating crowning glory. Pagka sobrang kasi sa ganon, Chemical yan eh. nai-stress yung buhok. Oo, sa sobrang Hindi gamit buhok, ng yung mismo chemical. pinagkakapitan ng buhok. Yung buhok, oo, yun, nai-stress yun. Kaya nga, di ba? Uy, may patay kang buhok. Di ba? Naririnig niyo yung word na yun? Naku, patay na yung buhok mo. Pag yung patay na- Nagagalit yung yung may-ari. Palibing mo! Pagkapatay ng buhok ba, pinalilibing yun? Hindi nga. Next. Okay. Number 5. Autoimmune disease. Ah. Ilang halimbawa nito ang lupus, Lupus? type 1 diabetes, rheumatoid arthritis, and multiple sclerosis na isa sa mga sintomas na paglagas ng buhok. Ang autoimmune diseases, kaya siya tinawag na autoimmune, tandaan natin, ang immune system ay dapat depensa natin para hindi tayo magkaroon ng sakit. Pag sinabi namang autoimmune diseases, ibig sabihin nito, yung inyong immune system ay hyperactive na siyang sumisira sa katawan natin para magkasakit. Tandaan, kailangan ang immune system level. Hindi pwedeng hyperactive, hindi pwedeng hypoactive. Kailangan regulated. Next. Ito, Number 6. Ito, marami kayo niyan. stress. Sure ball na yan. Yan. Teka lang, ipaliwanag natin. Ano ba ang stress? Gusto niyo marinig? Ito yung binaba Thinking- natin. Ha? Ito yung binaba natin. Stretch yan. Stretch yan. Ang meaning ng stress, thinking of the negative things that is not yet happening. Pag-iisip ng mga negatibong bagay na hindi pa naman nangyayari. Tama, mali. Wala akong pambayad ng kuryente. Next week pa yun. Too much ano. Parating na si Bombay. Mamaya pa yun. Puro, too much thinking. Too much thing negatively. Yung patong-patong na problema na Yan. hindi nyo alam kung paano gagawin. Hindi nyo talaga masusolusyon dahil May- patong-patong yan eh. Dapat Okay. isa-isa lang. May itinuro tayo dyan. Pagka marami kang problema, simpleng-simple lang. Kumuha ka ng bond paper or intermediate pad. Ilista mo ron, list of my problem. Walang joke, ha? Pwede nyo gawin to. Tinuturo namin to sa life coaching. Yes. Ilista mo lahat ng problema mo. Pagkatapos mong ilista mo na, napuno. Halimbawa, napuno. Lalagyan mo ng numbering. Numbering. Ano yung pinakamalupit dito? Sinilista mo. Ah. Pagka nailista mo na, tsaka mo ngayon, how to solve it. Yan. One by one. Halimbawa, Isa muna. may utang ka kay kumare. Ayan. Darating na siya next week. Yan. Anong gagawin? Number 1, lagay mo. Yan. Anong dapat gawin? Tago. Wala pa akong pambayad. Tago. Hindi ka magtatago. Ay, sorry. Kailangan ko siyang tawagan. Yan! Galing. Huwag niyong tataguan. Ipopost kayo sa FB niya. Oo. Tama. Kasi, lalo na, pag nagtago kayo, nagkamali pa kayo ng bilin. Minsan, hindi pa sinasabi yung pangalan mo. Meron akong kakilala dyan. Nung mangungutang, laging nandyan. Oo. Ngayong magsisingilan na, wala na Wala. siya. At saka pag nagbiling ka sa anak mo, Oo. sabi mo, wala ako. Oo, sabi mo, wala ako. Oo, sabi. Sabi Andyan nung, andyan yung nanay mo, sabi niya, wala daw siya. wala daw po siya. Kaalis lang, ngayon lang. Ayan na. So, ilista niya lang, i-priority lang natin. One at a time, masasolve natin. Okay, numbers, stress yun. Number 7. Kakulangan sa iba't ibang nutrisyon sa katawan. Tandaan nyo, isa sa mga pinakamalalim na sanhi ng karamdaman o sakit, kasama ang paglagas ng buhok, ay ang kakulangan ng nutrients. Ang tawag doon, nutritional deficiency. Kasi ang mga organs natin, particular, pati ang ating buhok, ay nangangailangan ng nutrients to keep it growing, to keep it going, to Yes. keep it functional. So dahil sa pagkain natin ngayon, aminin na natin, hindi na tama ang nutrisyon sa kinakain natin ngayon. Tama? Lalo ng panahon ngayon ng teknolohiya, ang mga nanay, bihira na talagang magluto ng nutritional food for their children. Yan. Totoo o hindi? Totoo. Kasama kayo sa generation ngayon, pindot lang, deliver na yan. Correct? Kasi, hindi, totoo yun. Gusto natin maging conveniente ang buhay. Ayaw nyo masyado magpagod.
Kaya nauso ang fast food. Yan. Alam nyo ba kung ano ang mas mabilis sa fast food? May bibilis pa doon? Fast Meron. food nga eh. Meron. Ano? So fast. Oh, may G. Isa natin. Ang ano, mami, hindi Uy, yun. pasensya na sa mga nakokornehan sa joke ko, ha? Bakit naman? Ang joke ko pang matatalino lang. Ang sakit ang tiyak ko. Aray ko. Okay, next. Mga babaeng bagong panganak. Ayan, talagang common na Oo. kapag bagong panganak ka, Proven ko yan. ay medyo maglalagas ang buhok ng mga Tested. kababaihan. Bakit to? False. Kasi yung hormonal level nyo nababago dahil nga kapapanganak nyo Tsaka lang. nanganak sila, siyempre na yung pag ano niya, yung lahat ng inyong nutrition ay napunta doon sa bata. Yan. Pag-release. Bumagsak yung nutrients Bumagsak. mo, tama. Oo. So, naibigay niya. Tsaka stressful din yun. Oo naman. Actually, pag binasa mo yan, may makukuha ka na marami sa taas pagka nagbubuntis ang babae. Ano yan? Yun nga yung mga yun, nakakaroon ng stress, nag-iisip, oo. yung mga nutrients na kay baby. So, bumaba. So, kailangan nyo kumain na may sabaw. Di ba? Yan. Kailangan nyo. And last but not the least, number 9. Okay. Pagtanda At lilipas din ang buhok nyo. Buhok mo. Yan. Yan. Pag tumatanda ho talaga numinipis, At nababawasan na po ang Bakit? Because of all the 8 na pinagdaanan mo. Tama ba? Yung unang 8 binanggit ko, pinagdaanan natin yon as we grow older. So pag matanda na, talagang medyo numinipis-nipis na siya. No? Pero yung iba, sabi, ba't ako bata pa? Wala na talaga. Ano masasabi mo doon? Stress yun. Stress na. Maraming paraan para maiwasan ang paglagas ng buhok. Pero kung ayaw mo ng gamot, dahil alam naman natin na ang gamot ay may side effect, aba, maraming natural ways na pwede mong gawin. At ito ang ituturo namin ngayon. Number 1. Onion juice. Hala! Onion juice? Ang bango niya. Ito, mag-dilute ng 50-50 juice at tubig at ano to, imasahe ito sa anit. Oh. Iwanan sa loob ng 15 minutes. Ibig sabihin na mag-dilute, yung mismong sibuyas, i-blender nyo. Okay, halimbawa, isang sibuyas. Tapos, lalagyan mo ng tubig. Tubig, kalahati. Okay, kalahati. Tapos, At ibabad ng 15 minutes at Sa anit? saka balnawan. Yan. Mamassage. Maaari itong gawin 2 beses sa loob ng isang linggo. So, sa loob ng isang linggo, 2 beses sa linggo, Amoy sibuyas ka. Hindi, para 15 minutes lang naman eh. Oo. Yan, malaki may tutulong yan. Okay? So, unang natural remedy, pwede ang Onion juice. sibuyas. Sibuyas. Next, number 2, Andyan ang green tea. green tea. Green tea nga. Green tea. Oh. Gaya din ng sibuyas, paghaluin ng tsaa at tubig sa parehong dami. Pagkatapos mag-shampoo, Yun ang gagamitin mong shampoo. imasahe. Natural yun, green tea. Imasahe ang solusyon sa anit at iwanan ng 15 minutes bago muling banlawan. Maaari naman itong gawin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. So, ang itinuturo namin, ulitin ko, natural, ha? Hindi po ito pamalit sa shampoo gusto nyo. Para lang ito makatulong sa paglago ulit ng ating mga crowning glory. Number 3! Itlog ni Doc. Itlog ni Doc. Oh. Magbate ng 1 hanggang 2 itlog. Ha? Yung scrambled. Babatihin mo nga. Paano? Ang bate. Yan. Magbate sa 1 hanggang 2 itlog. Ilan ba itlog mo? 2, tama. Imasahe sa anit. Paano mo may Upo ka. Okay, paano? Okay. Ibasahin mo sa anit. Ayan, upo ka na. Imasahe. Igiling-giling. Alright. Imasahe ang anit. Iwan sa loob ng 30 minutes. Oh, medyo mas matagal pag itlog gagamitin, ha? Sa kabanlawan. Ibababad ng 30 minutes. Banlawan ito ng maligamgam na tubig. Maligamgam. Lahat ng pagbanlaw niya dapat maligamgam. Not too hot, not too cold. Parang okay to, Okay, no? maligamgam. Oo. Masarap Okay yan. ba? Okay? May natututunan ba kayo? Talbog. Ang itlog. Yeah. Ang saya. I have 2 eggs. the left, And the right. hold them, Right. so clean. And bright. Push and pull. Produce people.
Clean little Ano, eggs. tol? Push and pull. Oh. Produce people. Clean little Uy, eggs. baka may nanonood mga bata, matandaan yan. Wala! Wala, okay. Oh, itlog lang naman yan. Ang programang ito ay SPG. Oh, clean little eggs. Istriktong panggurang. Only. Oh, yung itlog pa. Olive oil. Clean little eggs are good to eat. Di ba? Itlog. Yan. Number 4. Number 4, olive oil. Yan. Olive oil. Mayaman ang olive oil sa omega-3 Three. acid at iba pang nutrisyon kaya nakakabuti sa ating kalusugan, maging sa ating buhok. Bago ito ilagay sa buhok, ay painitin ng bahagya, saka imasahe ang anit at buhok. Iwanit- Paiinitin. Yes. Okay. Baka magtaka kayo, ano, isasalang pa sa kawali. Hindi ho. Di ba ang olive oil nakabote? Okay. Maglagay kayo ng mainit na tubig sa tabo. Ilagay nyo rin yung olive oil. Ayun. Alright? Baka kasi pakulo, ayan, makulo na. Di ba sa oil pagka... May masakit Lalo yun. kayong malalagasan, Diyos Hindi ko. natural yun. Kaya nga ikinokorek natin. Ang natural dyan, yung pinapainit sa palad. Yung olive oil? Oh, Yan. iinit yan. Gustong-gusto ni Kuya yan. Kuya! Oo. Yung itlog. Ay, yung ano pala. olive. Olive oil na tayo. Olive oil, oh, yun. Pero gaano katagal ibababad sa olive oil? 30 to 45 minutes. Yan. Okay, ha? Next. O, pwede rin pala, maaari ding ihalo sa honey. Oh, wow. Ayan, talagang hindi na mawala yung ating wala nga stock. Order kayo. Number 5. 5. Isa sa mga mabisang pampakapal ng buhok ay ang castor oil. Oy, castor oil. Si Mang Castor? Yung gumagamit nito, yung mga gusto magdumi dati. No? Ayan, Castor okay. oil. Okay. Dahil mayaman ito sa vitamin, Vitamin E E, and fatty fatty acids. acid. Okay, imasahe lang within 30 minutes Ganun bago din. maligo. So, itong mga tinuturo namin, pakinggan ha, walang makakasama dahil topical application. Ano yung topical? Ina-apply lang sa labas ng katawan, hindi iniinom. Ayan. Okay. Number 6. 6. Kumain ng mga pagkain mayaman sa protein at trace minerals na makukuha sa lean meat, seafood, sea salt at iba pa. Kagaya ng ating Himalayan salt. Trace minerals. Mayaman po siya sa trace Yan. minerals. Pagka po yan, yung tinuturo namin na iniinom nyo lagi-lagi, mataas ang trace minerals yan, nakakapagpatibay yan ng hibla ng buhok. Paano to? Ano yan? Kainin? Isasama saan? Isasama. Ay, akala ko ba? Number 7. Dagdagan ang pag-exercise, matulog ng maayos, at kumain ng mga pagkain mayaman sa vitamin D, gaya ng mga isda, tulad ng tuna, salmon, swordfish, at sardinas. Makakatulong din ang pagkain ng egg yolk, beef liver, Ano ba yung yolk? yung Egg yolk. Yung pagka Hindi, alin yun? kumain Yung ka ng egg, tapos may yolk ka. Yolk? Nabululang ka nun. Egg yolk kinain mo eh. Pagka masyadong malaki. Marami nagtatanong, ano ang yolk? Yun Yan ba yung yung- puti o yung pula? Yung clear. Yung clear. Okay, yung Yan. clear. Egg yolk yun, ha? Kasi may Ano dilaw. yung pula? Dilaw. Ano yung dilaw? Yun yung Ano tawag sa kanya? Egg? egg, yellow egg. Ano sabi ni Kuya? Yolk daw. Yolk. Hindi, yak yun, yak. Ala. Okay. Ang saya. Oo. Number 8. Oy, teka lang. Yung mga binabanggit dito sa dulo, ito na yung mga dapat mo namang gawin at kainin. Yes. Actually, we call this 7 doctors. Tama? Naalala nyo? Tama. Discipline. Ito na yan. Okay. Number 8. Ang pagkain ng mayaman sa iron, biotin, zinc, na gaya Biotin? Yes, biotin. Zinc, na gaya ng birding gulay, Wala, biotin, tas verde. mani. Yan, gusto natin yan, mani. Cauliflower, flour, egg yolk ulit, kamute. Anong kamote? Kamute, Makati. Kamote! Kamote. Oo. Anong English ng kamote? Sweet. Ah, really? Oo. Alright. Tapos, kengkong. Kala ko itchiness eh. At King Kong, kangkong, avocado. avocado. Ay may malaking may tutulong para hindi malagas ang Yan, buhok. so Okay, and number 9. Kailangan din ang ating katawan ng vitamin C. Siyempre. Para tumibay ang ating buhok at hindi mabilis maputol. Tumatatag yung hibla. And number 10, last but not the least. O idagdag ko rin ang pagkain Oy. ng malunggay. Oh, tama. Pagkain ng malunggay, kailangan yan. Meron tayo niyan, yung ating Moringo. moringo, yung ating bitsi. Yan. BC, vitamin C naman yun. At Next. coconut oil, meron din tayo niyan. Oo. Okay, napatunayan na na-absorb ng hair strand ang coconut oil. na Pili pumutigil. kayo, dalawang oil yung nabanggit natin. Either the olive oil or the virgin coco oil.
Paano ginagawa to? Yun nga, ina-apply po. Oo. Actually, kahit hindi mo kagad paliguan pinakamaganda ang VCO sa pagtulog. Pero kung ayaw nyo mabasa yung unan nyo, sa umaga. Hindi, maglagay nung ano. Maglalagay ka lang nung sa Shower anit. cup. Ayun, pwede rin. Shower cup. Yan. Naku, napakaganda po. Nakaka-relax pa. Oo, pumipigil ito para hindi Opo, mabilis maputol na magkaroon ng split end. Kung gusto nyo mabilis na mabilis yung pagtubo, ibuhos yung VCO. Yan. So, huwag niyong banlawan, mga 1 year. Lagkit nun. Okay. Okay. Dahil sa ibang pagkaaral, nakita ito sa totoong nakakapagpakapal ng buhok. Oh, ha? Oo, na nag-stimulate sa pagtubo. Pinag-aralan niya, ng kompleto bago. studies na ito. Oo, kasi yung ginawa mo, yung ginanon, na isang taon, Oo. hindi na siya makilala. Bakit? Puro buhok na siya. Okay, at yan po yung 10 na pwede nyong gawin para po maingatan o matulungan ang ating crowning glory na hindi agad malagas at patuloy na tumibay hanggang sa ating pagtanda. Yeah. At natutunan niyo yan dito lang sa Alam Nyo Ba?